Mainit ang panahon, kagaya ngayon ang ating balat madaling pagpawisan. Ang resulta, ang iba, madali rin tuloy magka-pimples. Gaya ng binatang ito sa Dumaguete City sa Negros Oriental na sa dami ng pwedeng tubuan ng tigyawat, bakit daw sa ilong pa niya? Kinurot niya para lumabas daw yung dugo at saka yung nana. Pero nang dahil sa pagtiris sa kanyang tigyawat, siya'y nag-agaw buhay. Iyak talaga ako ng iyak kasi nga nagulat ako. Iba yung mukha niya, tapos yung kulay niya na iba na din. Bago nyo kalikutin o tirisin ang inyong tigyawat, panoorin nyo muna ang ulat na ito. Ang akala natin, simpleng pimple, pwedeng mauwi sa trouble. Gaya ng nangyari sa isang binatilyo sa Dumaguete City na dahil tiniris niya ang tigyawat sa kanyang ilong, nag-agaw buhay. Guwapo, check. Matipuno, check. Makinis, check na check. Yan ang 17 anyos na si Justin na sumasali pa sa mga school pageant. Pero nito lang March 25, ang mala glass skin ni Justin nagkalamat nung tubuan siya ng tigyawat sa ilong. After 2 days, naligo siya. Accidentally nasagi yung ilong niya na may pimple, na maliit pa nung una. Nung kinabukasan, lumaki siya, kinurot niya para lumabas daw yung dugo at saka yung nana. Pero hindi lang daw tigyawat ang namaga, sumakit din pati ang kanyang ulo. Severe headache. Dito, sir, violet na ang kulay, tapos yung dito pula na. Dahil wa-epek na ang ininom na painkiller ni Justin, dinala na siya ng kanyang inang si Mona Lisa sa ospital. Pero hindi pa man nakakarating ng emergency room, Sabi niya sa akin, May, nahilo ako. hanggang si Justin biglang nag-seizure at hinimatay. Iyak talaga ako ng iyak kasi nga nagulat ako na bakit ganon. Iba yung mukha niya. Rare nangyayari to pero posible. At saka pag nangyari, pwede talagang ikamatay nung pasyente. Kasi pag tiniris mo yung tagyawat mo, especially along the danger zone, which is between the eyebrows and then corner of the lips, no? Yung sinasabi nilang triangle of death. When you spread infection through that triangle, it can easily get into the brain. Pwede ka mamatay dun. Yun, hanggang dito na daw yung infection nung nakita nila. Nasa noon na, tapos umabot na dito yung nana. Tuluyan na nga ba siyang mapapahamak nang dahil lang sa tiniris niyang tigyawat? Ang estudyante naman sa Baguio City na si Alcrisa, halos wala na raw mukhang maiharap ang kanya kasing mukha. Halos mapuno ng tigyawat. Naka-down sa sarili kasi hindi ako masyadong makalabas ng bahay. Nahihiya ako. Hindi ko mapakita kung ano ako, kung sino ako, ganun sa ibang tao. Pinakamasakit din po yung parang wala na daw pong space sa face ko. Puro tagyawat na lang, parang tagyawat na may face. Subsob sa pag-aaral si Alcrisa. Palagi raw pagod at stressed. Ito raw ang naisip niyang dahilan kung bakit siya nagka-pimple outbreak. Ang daming factors na sinasabi ng causes ng acne ko pero hindi ko talaga ma-pinpoint kung alin doon. Kung ano-anong skincare products na raw ang kanyang ginamit pero hindi umipek. Doon ako na punta doon sa derma ko. So doon ako nag-start na mag-oral medication. Si Alcrisa naging disiplinado na raw sa pag-alaga ng kanyang kutis. Kaya naman makalipas ang 6 na buwan, eto na siya ngayon. Ngayon, kahit mag-makeup ako, mas lalo ako nagiging confident na lumabas. Hindi na ako nahiyang mag-take ng pictures na malapitan. Sumasali na rin daw siya sa mga beauty pageant sa kanilang probinsya. At minsan, nag-first runner-up pa siya. Before, sobrang hiyang-hiya po ako sa makeup artist kapag magpapamakeup po ako. Iniisip ko, ang kapal siguro ng foundation na ilalagay nila sa akin na kahit gano'ng kakapal, hindi pa rin matatakpan. Samantala, balik tayo kay Justin na dahil lang sa tiniris niyang tigyawat sa ilong, ang kanyang buhay nalagay sa balag ng alanganin. Iyak talaga ako ng iyak kasi nga nagulat ako. Iba yung mukha niya. 30 minuto matapos siyang mag-seizure. Si Justin nahimasmasan
First time ko naramdaman, bigla na lang akong nanginginig at bigla na lang akong nahimatay. Nagpapalakas na siya ngayon. Medyo maayos na yung paghinga ko at hindi na ako nakakaramdam ng sakit. Hindi na ako magkirot yung ulo ko sa sakit. Sa ospital na rin siya nagdiwang ng kanyang 17th birthday nito lang Lunes. Sa tingin ko, hindi ako makaka-birthday kung hindi ako tinulungan ng aking pamilya dahil kung wala sila, wala rin ako dito. Kung may tagyawat ka, bawal ang matatamis, oily foods, and of course, stress. Hindi ko akalain na yung tigyawat ko sa ilong ay magdadala sa akin sa kapahamakan. Natutunan ko ay huwag tirisin yung tigyawat, baka ito pang maging dahilan ng aking pagkamatay. May tamang paraan ng pagtanggal ng tigyawat. Hanggat maaari, ipaubaya ito sa mga doktor. Huwag ito basta-bastang kalikutin dahil kapag ang tigyawat na impeksyon, pwede mong ikapahamak.